Hello, hello po mga kalodi. Maulang morning. May bagyo po. Mag-ingat po kayo. Samahan niyo po ako, mag-road trip po kami. Pakita ko po sa inyo yung mga binabahang lugar dito sa QC. Nasa Araneta Center ko ba po? Lalo na best yung mga may yung araw o tapos siyempre yung mga may weekend class yung mga may hinahabol na unit Alam ko tayo gumi. Dito, dyan. ano mo naninibago ako yun kasi hindi ko naman alam yung weekend class at siyempre Becky sarado din ngayon sa mga gusto pumunta po sa Star baka sorry po pasensya na ho dito mula kay Mayor Lakay sarado po muna ngayong araw ang Star City August 9 Ayan, sana ako pumunta after nito. Ay nako, para yun sa safety ng lahat, of course, kasi yung mga stream rides natin ay available sa may labas. So, for our ay pansamantala po mulang sarado for today. Huwag na, uwi na tayo. Magandang umaga sa ating mga nanay. Ano ba yung mga naluto ninyong pagkain? Almusal ngayong araw? Alam mo, parang ang sarap ngayong araw ng sopa. Yes! Yan ang ating nilutong pag-uwi. Sopas. Ikaw pa sa tawag niyo. Macaroni cheese. Pagkaasar. Ano ba masarap ngayong araw? Noodles, of course. Lugaw, champurado. Wala naman pang traffic. Kasi po Sunday ngayon. Pag-usapan natin, Becky, kasi alam mo yun, kapag pagpasok ng Agosto, tapos parang umuulan-ulan, tapos ang dami mga kamalasan sa buhay. Uy, alam mo, Becky, totoo yan. Sabi daw, pagka, parang marami sa ating mga kabayan na nakakaranas yung buwan ng August. Parang lahat negative, mapanegosyo, pera, bumubuhos ang napakalakas na ulan. Tapos malas din para sa mga kurap, kasi yung mga flood control project, yung malakas. Pero walang halong biro pag-usapan natin ngayon kung bakit nga ba parang medyo negative energy ang nararamdaman natin ngayong buwan. Kasi nga hindi pala buwan ng mga multo. Baka ano lang to, baka metaphor lang to. Alam mo yung ghost month yan. Pag-usapan natin for today's episode. Pero bago natin punta na nating topic at ang ating live guest for today, nakita niyo na kanina sa programa ni Ma'am Yuki. Pero change outfit ka sa atin. Yan. Siyempre, Becky, puntahan muna natin ang mga pinakamahalagang balita na ating tinutukan ko lamang sa DZRH. Una sa ating balita, makakaranas tayo ng malalakas na pag-ulan ang malaking bahagi ng bansa ngayong araw po ng linggo. Sa kanyang kay Weather Specialist Veronica Torres ng USC Pag-asa, sinabi nito na hanggang ngayong araw, mararanasan ang peak ng malalakas na pag-ulan dahil sa southwest monsoon o yung tinatawag nating habagat. Asahan ko naman ngayon ang monsoon rains na ang ibig sabihin ay tuloy-tuloy na pag-ulan at paminsan-minsan lang katulad ng nabanggit ko kanina. Ito ay sa Ilocos Sur, La Union, Abra, Bengueta, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang occasional rains naman ang mararanasan dito po sa atin sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera at Administrative Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Ayon sa kay Torres, sa mga susunod na araw ay masusinan na ang ulan na mararanasan. Kaugnay niyan, tatlong sama ng panahon ang binabantayan ng pag-asa ngayong araw ng linggo. Ayon sa
sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero ayon sa Pag-asa, hindi naman inaasahang papasok sa loob ng bansa ang dalawang bagyo at wala rin itong direktang epekto sa Chishan. Malapit na sa ceiling level ang Lamesa Dam sa Quezon City habang umapaw naman na ang Upper Wawa Dam na konektado sa Marikina River. Sa report ng Pag-asa Hydrology Division, nasa 70 Kaya pala nakingidaging ano eh. ang alas ng tubig. Critical lang Marikina eh. Kaninang umaga. Umapaw na yung Lamesa Dam. Ang pagtaas ng tubig sa dam, sinabi sa DZRH ni hydrologist na Richard Orendain na maaari itong umabot sa 18.15 meters sa sea level. Mamayang gabi po yan o bukas ng umaga. Oras na sumobra, inaasahang makaaapekto ang tubig nito sa mga mababang lugar sa Tulyahan River mula Fairview, Forest Hill, sa Gino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome sa Quezon City. Tapos sa Northern Expressway San Bartolome sa may ano yan na at Baliches. ilang lugar sa Malabon. Inulat din ni Orendain na umapaw na ang Upper Wawa Dam na umabot na sa 135.69 meters. Mas mataas sa 135 meters in level nito. Samantala, dahil naman sa tuloy-tuloy na ulan, epekto ng habagat, unti-unti nang natatabawi ang level ng tubig sa Angat Dam na isang pangunahing source ng tubig sa Metro Manila. Sa panayam sa DZRH, sinabi ni Pag-asa Hydrologist Richard Orendain na umangat ng dalawang metro ang antas ng tubig sa Angat na nasa 160.98 meters ngayong linggo ng umaga. Malayo man sa 180 meters sa normal level, sinabi ng eksperto na natumbok maging natin. na nasa recovery stage ng Angat na magugunit ang sumagsak Baka one way. sa level nitong nagkaraang mga linggo. Ibig sabihin ay mas Namimili nga, madaling ito tumaas bagyo. ang tubig sa dama dahil saturated na ang water stress nito. Patuloy naman ang pagtugon ng Department of Social Welfare and Development sa pangangailangan ng mga residente yung apektado ng baha at pagguho ng lupa dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulang dala ng habagat sa Cordillera Administrative Region. Nag-attend ang DSWD Field Office ng Family Food Packs, gamot, hygiene kit at tulong pinansal sa mga pamilya sa Benguet, gayon din sa Mountain Province. Sa ilang bahay ang natira dahil sa soil erosion sa mga barangay ng Daguta at sa bayan ng Tadyan. Aabot naman na sa hilit. 1,000 pamilya sa San Fernando na Union ang nakatira ng Family Food Packs, ready-to-eat food boxes at solution kits para sa mga pansamantalang nananatili sa evacuation centers. Pinayuhan Wala ng kaya na mga paradaan. residenteng matindi Uwi na na tayo. apektuhan ng masamang panahon na makipag-ugnayan sa LGU o sa mga opisyal ng barangay para agad daw kung maasar sa kanilang sitwasyon at matukoy ang angko na tulong. Samantala, daang-daang pasahero naman at mga sasakyan ang stranded sa mga pantalan dahil sa masamang panahon. Batay sa monitoring ng Philippine Coast Guard, higit 500 na pasahero Pwede siguro close yung ano. Parking na rin. Ito, masaraya tayo dyan. Malis na nga yung ano. Sigurado ang biyahe ng mga barko, lalo na ang mga maliliit na seksyon pandagat sa ilang pantalan dahil sa malalaking alon. Medyo good news naman tayo sa kabila ng pagiging uncertain o patuloy na gulo sa Red Sea. Asahan ang malaking rollback sa presyo ng mga produkto ng petrolyo ngayong linggo. Batay sa Ministry of Gas Singapore, maaaring mabawasan ang presyo ng langis sa 4 pesos 20 centavos hanggang 5 pesos sa kada litro ng diesel. May nagpa-parking pa rin. Bakit na dikit? Epekto umano ito ng magandang indikasyon sa diplomat sa pagitan ng Amerika at Iran. Tagilid. May basket ka ba dyan sa likod? Ilang lang naman. May 150. Kapit agad, kapote. Okay. Patalain muna natin. Patay mo na yun, lamig.
Ayan ba? Dito tayo abutin ng tirik. Tayo muna ay maghanap buhay. Pilipinas ang ating oras. 10:20. Ang oras na yan ay nakikita nila na anong ka. Power na lahat. Champion. Dapat po sa inyo. Maraming kayo ng Pagbaba mo, tubig mo yung salamin. champion. Dapat po sa inyo. So, ano pa naman itong naparadaan natin, oh. Air SWAT. Ito, DND to. Air SWAT. SAP. Department of Defense. Stop muna. Daan muna kami sa Q-Mart mga kalodi. Pang ulam lang. Isang gamit nga lang yung ano, wasak na eh. Bet. Wasak agad. Kala ko. Kasi mo na nilagay. Ito, sa gilid. Kaya pa mo na sana, wasak na eh. Ayun. Ito, Nandito ganda rin pala yun. pumarali. Kaya lang tsambahan eh. Kailangan. Yan. Tsambahan dyan eh. Ayan. Mas maganda pa nga dyan eh. Kasi dito rin pala tayo dadaan pa uwi. Tsambahan. Linggo ngayon eh. Maraming kapart. Dito sana yung daan no? Labas. Kung pwede yung sasakyan doon. Titignan ko kanina pa, puro motor lang dumadaan. Motor lang. Magta-traffic na kasi kung may sasakyan eh, tapos hihinto pa. Sasakyan yan. Ako, ang dami mag-shortcut dyan. Ang dami mag-shortcut dyan. Palabas siya rito. Hindi siya iikot. Nakikipundasyon eh, hindi kaya ng sasakyan. Motor lang. Parang yung ilalim niya gawa ng yelo eh. Doon ang gagaling mga yelo eh. Creek. May gawa ng yelo sa ilalim. Planta ng yelo. Tsaka diba yung slaughterhouse? Katayan. Si Doki yelo nang gagaling doon sa baba eh. Sabihin
alas 12 na. O, ba't hindi mo pa silig eh? Nagatid lang naman tayo. Ayun, nakarating na tayo ng Q-Mart. Ginusto mo yan eh. Pag ano, luto ka agad ulam ah. Lulutuin ko yung tahong. Gamitin natin isang kanan. Di yung tahong na ilutuin mo. Hindi kakain yung mga anak mo. Magluto ka ng isda. Kakain sila niyan. Mo yan. Kakain na. Si Madid, patikim-tikim lang. Tapos may manok pa nga ron na natira kagabi. Eh, hirap mamalengke. Pag uwi gusto luto-lutuin na lahat. Kaya na po walang pambili. Bakit mani ka mo? Bakit mani ka din pag oras na naplatang ka? Yari. Bumili nga tapos puro naman ganyan. Nalitan ba yung bido kayong ano? Mga isda? Ewan ko. Yung tilapia nakaliskisan ba? Saan ka ba nakatingin? Grabe pa ako. Saan ito? Ano ba binili natin isda? Para isa lang, dalawa lang naman yung tilapia at saka yung yellowfin eh. Ipon. Tahong. Ay, paluto mo pala kay Maded. Yung palang lulutuin. Butter chick. At ano. Kaya pala bumili ka ng ipon. Butter chip. Dalawang oras tayo namamalengke. Ayan natin pa rin dito. At doon, nagkakitaan. Pati banyo. Pati ugas pa may bayad. Kaya pumasok ako nun sa loob na loob eh. Doon ako nag-ugas. May ugasan doon. May balde ron eh, yung pambuhos sa Inodoro. Doon ako nag-ugas. Kasi yung hugasan nasa labas eh. May drum doon eh. Bayad ka. Magkano? Yung mga picture eh. Lahat ng mga natindero doon, yung mga nagtitinda ng ano ron, pupunta ron, hugas lang ng paa. Kasi di ba, babad sila dyan sa... Laki ng kita ng ano ron. Tubig.
Siyempre, hahanapin namin niya yung kaldero. At sa akin pa yun. Ang dami. Yan, pasahero. Ang baha na siguro doon. Paano ba yan? Mm-mm. Wow. Ganito ako malapit. Nag-road trip nga ni. Pauwi na pa. Wala pa kaming bahang na daanan. Pauwi na. Magandang daanan. Yan, uulan na naman. Walang traffic. Sagasa. Andito na po kami mga kalodi. Magpapaalam na po. At welcome po uli ay please like and subscribe. Paalam. See you po sa next vlog. Bye-bye. Okay, bukas mo muna kasi may tricycle.